Mr. Arnel Ignacio ng OWA, si Yusek Kaktak, Opo. and sa radio program ko, monitoring. Para kung silang plaka. Then, ngayon nyo pala sasabihin na mag-imbestiga kayo on the ground para alamin kung ano yung monitoring system in place. That's BS. Pasensya na po sir, hindi naman po ito pagpapakitang tao. Actually po, nung January po, Ngayon pa lamang, bago ako magsalita, hingi ako ng pasensya sa'yo. I'm sorry. Pero, pinapatawa mo ako. At the same time, ako po'y nagagalit. Dahil sinabi nyo, kayo po ay nagpadala ng fact-finding committee para mag-investigate kung tama ba yung nangyaring monitoring sa ating mga OFWs, right? Kayo po ay reactive, not proactive. Dapat on the first day na you assume office, nag-imbestiga na kayo or even before you assume office. You should have done this before it happened. Ang nangyari, kapag minamatay o minabuso, saka pa lang kayo mag-imbestiga. Damn. Diba? Kasi yung fact-finding committee na yan tungkol sa monitoring, and I've been saying this on my radio program again and again for decades, 2 decades, monitoring, parang silang plaka ako. So alam niyo ang problema. And then, nakita kami ni Secretary Tuts Ople. Pumunta siya sa office ko, nag-courtesy call siya. Yung the day na she assumed office. Sinabi ko, ma'am, monitoring, yes. Ilan na mga hearing, consultative meetings, monitoring. And ngayon pa lang siya magpapadala ng fact-finding committee para mag-imbestiga tungkol sa sistema ng monitoring, if it is working or not. Now, come on, ma'am. Sorry, were you born a few seconds ago? pasensya na po sir, aminado po kami doon sa pagkukulang na talagang masusing mabantayan yung pagmamonitor doon sa mga lugar na medyo delikado. Kahit po sa loob ng DMW, ito po ay aming pinag-usapan. Sorry ma'am, kasi parang pakitang tao ulit itong ginagawa nyo. Parang nakikiramay kami, sige, magpapadala kami ng fact-finding committee, etc. You should have done this long time ago. Yung una nyo sanang ginawa, dahil paulit-ulit na nga sinasabi ko, sa inyong lahat, na-interview ko si Mr. Arnel Ignacio ng OWA, si Yusek Kaktak, Opo. and sa radio program ko, monitoring. Para kung silang plaka. Then, ngayon nyo pala sasabihin na mag-imbestiga kayo on the ground para alamin kung ano yung monitoring system in place. That's BS. Pasensya na po sir, hindi naman po ito pagpapakitang tao. Actually po, nung January po, si Admin Arnel at saka si Yusek Hans, nagpunta na rin po sila ng Kuwait. Well, then kung nagpunta na po sila sa Kuwait at nag-imbestiga na sila, bakit magpapadal pa ulit ng fact-finding committee? Hindi na po kailangan action agad. Kasi pumunta rin dalawa, si Mr. Ignacio, si Mr. Kakdak. So, yung naging resulta ng kanilang pagpunta, I'm sure kinausap na sila ni Secretary Tuts, and then doon pala agad nakapag-formulate na kayo ng mga policies in regards to how to put a monitoring system in place that will be effective para sa kabutihan ng ating mga OFWs. Yes, Mr. Chair. Tama po kayo, meron na monitoring system in place at alam ko po yung kasaysayan, Chair, na kayo ay talagang nagtutulak na magkaroon ng epektibong monitoring system. Meron pong monitoring system in place, meron tayong database kung saan maghahayag ng quarterly reports ang mga agencies. At isa nga po ito na kakulangan nung ahensya ni Jollibee na iniimbestigahan at nabigyan na ng parusa ni Yusek Bernard Olalia. But meron pong ongoing system in place. Ang kailangan lang po, Ano po yung system in place? meron pong repertorial system, Mr. Chair, Like? every quarter ang agencies at pumapasok po yung report na yon. Every quarter. Yes po, Do you know how many months ang Under isang the quarter? under the rules. Kaya nga, do you know how many months in a quarter? How Yes many? po, 3 Okay. months. 3 months. Po. Sa loob ng 3 months na yun, marami na po pwede mangyari. Dapat less than a quarter of a year. Dapat, kung akong tatanungin, weekly. Or at least man lang twice a month.
or at the most, once a month. Opo. Monitoring. Tatawagan nyo ating mga OFWs. Dalawa. Kukumustahin. Bakit hindi kayang gawin ng mga FRA? Kasi marami mga peking FRA dyan. Na mga dummies. Bakit hindi kayang gawin? Kasi napakarami ng mga OFWs na deploy ang isang recruitment agency by the thousands at 3 at 4 lang yung kanyang mga tao na sumasagot sa telepono. That's why, ang i-monitor nyo dapat, sir, from the very start, yung mga fake na mga recruitment agencies, yung mga hausyaw kung tawagin, yung mga dummies, yun dapat ang i-monitor nyo. Yung pong mga recruitment agencies. At kung sino, I'm sorry again, sa inyo dyan, sa DMW, ang nagmamayari ng recruitment agency o kamag-anak, may kamag-anak na nagmamayari ng recruitment agency o nagmamayari ng ticketing office na kung saan bumibili yung mga recruitment agency. Siguro po, imbestigahan nyo yun. Alamin nyo kung sino. At kung sino man yun, then conflict of interest yun. Okay, sir? Yes, definitely, Chair. Mataas po sa agenda ng Department of Migrant Workers ni Secretary Toots Ople ang anti-corruption drive po natin. And you can be assured, Chair, na kasama po ito sa agenda ng anti-corruption drive. At in fact, isa po ito sa posibleng I'm not saying na corrupt yung posible meron dyan sa inyo na nagmamayari ng recruitment agency o ticketing office na binibila ng ticket na mga OFWs papuntang Kuwait. I'm not saying that person's corrupt. What I'm saying, conflict of interest. Okay? Yes, Mr. Chair. So kung conflict of interest, dapat wala siya sa kanyang pwesto, kung sino man siya. I'm not pointing to anybody. I'm just assuming na baka meron. Pwede rin wala, pwede rin meron. Tama? Bahagi po yun, Chair. May existing prohibition po up to the 4th degree of consanguinity. Hindi Sorry, po pwede before I mangyari. proceed, I would like to acknowledge a very good friend at pinaka-the best madyo, si Senator Joel Villanueva. Okay. Titingnan po namin ito, sir. Thank you, Mr. Chairman. Just want to support your hearing and congratulate you for calling this immediately in lieu of the privileged speech of our dear colleague, Senator Jinggoy. Thank you again. Okay. Yusek? Salamat po, Mr. Chair. Doon po sa nabanggit ninyo na proactive na ginawa po ng DMW, nais ko lang pong ibahagi na isa po sa ginawang measures ng DMW ay yung mandatory appointment ng Welfare Desk Officer o WEDO sa lahat po ng PRAs o Private Recruitment Agencies at yung FRAs po natin o Foreign Recruitment Agencies po. Dati po kasi wala po yan, Mr. Chair, no? Pero dahil meron tayong tinatawag na agency hire, yung